Dream Stories presents Dammit! Alam mo malaking kumpanya to. Kaya bakit ganun ang presentation na nakita nila kanina ha? Hindi nyo inayos na mabuti? Mahabang oras ang binigay ko sa inyo ah. Igil na sabi ni Lester. Seryoso ang muka at mariin ang pagkakasalita. Napayuko na lamang ang kanyang mga empleyado na napapakagat na lamang sa kanilang mga labi, saka pinaglalaruan ng mga daliri. Alam nilang nagpipigil lamang si Lester na mailabas ang buong galit na kanyang nararamdaman. Walang kahit na sino ang umimik sa kanila dahil natatakot na baka isang salita nila ay hindi nito magustuhan at baka hindi pa maganda ang kalabasan. Malaking kumpanya yun at nasayang lamang dahil hindi maayos ang presentasyon. At napahiya pa ang ating kumpanya. Ano na lang mangyayari ha? Hindi ko kayo pinapasahod ng malaki para hindi ayusin na mabuti ang mga trabaho nyo. Sabi pa ni Lester. Kapag ganitong galit na ang kanilang boss ay wala talagang umiimik sa kanila. Sino nang naka-assign dito? Sino ang head at bakit ganito ang kinalabasan? Gusto kong malaman ang pinaggagawa ninyo. Sabi pa nito. Napahinga ng marahan si Ava. Naiinis siya. Hindi niya alam pero naiinis siya sa mga pinagsasabi ni Lester. Ako ang naka-assign doon. Pagsasalita ni Ava para mapunta sa kanya ang paningin ng lahat. Naging seryoso lalo ang mukha ni Lester. Inilagay nito ang kamay sa magkabilang bulsa ng kanyang pants at saka pinagkatitigan si Ava. Bakit ganun? Tanong ni Lester. Bakit hindi sir? Tanong ni Ava. Siniko siya ng katabi niyang si Thea pero hindi niya pinansin ito. May pagbabanta na din sa pasimpleng tingin ng ilang kasamahan niya. Sa tingin nila ang mga yon ay sinasabi na umayos siya ng sagot pero wala talaga siyang pinansin sa mga ito. Sinunod niya pa din ang gusto niya at mga sasabihin niya. 2 linggo naming pinagugulan yun sir at lahat ng mga sinabi niyo ay nakalagay doon at dinagdagan namin para gumanda ang presentasyon. At para po sa kaalaman ninyo sir, pagod at puyat ay binuhos namin doon para successful namin siyang magawa. Nakailang overnight kami dito sa office para lamang doon. Ginawa namin ang best namin doon, sir. Sabi ni Ava na may galang pa din naman sa boses kahit papaano. Kahit na gusto niya nang pabalang na sagutin ito. Kung ginawa niyo ang best niyo, hindi ganun ang kalalabasan. Sabi ni Lester. Hindi na namin kasalanan, sir, kung hindi gusto ng mga kamiting niyo ang presentasyon na kayo mismo ang may gusto at nag-suggest, sir. Kayo din ho ang may pananagutan sa bagay na to, sir. At huwag niyo pong isisi sa amin ng lahat dahil alam namin kung gaano namin ginagawa ang lahat for that. Sabi ni Ava sa mahinahon na boses. Ano ba Ava? Umayos ka nga. Huwag mong galitin si sir at baka madamay pa ang lahat. Magsorry ka na lamang. Sabi ng kanyang katabi pero imbis na sundin ito ay kabaliktaran ng kanyang ginawa. And I'm not going to say sorry sir because I know na pinaghirapan namin yun. Ani Ava? Dapat nga po nagpapasalamat pa po kayo. Hindi yung sesermonan nyo kami. Kasi kahit papaano, we did our best naman. Mabuti sana kung hindi. Ani Ava na naging pabalang ang boses para tingnan na siya ng mga kasamahan na may pagbabanta. Umirap lamang si Ava. Sumunod ka sa akin. Now, to my office. Mariing utos at nagbabantang sabi ni Lester at nauna itong naglakad papunta sa opisina ni Ava. Sinundan naman siya ng tingin ng kanyang mga empleyado. Umirap naman si Ava at sumunod na siya nang walang pakialam kung pinagtitinginan siya at pag-usapan ng kanyang mga kasamahan. Tama naman siya at pinaglalaban niya lang ang kanilang rights. Kaya nga may freedom for speech para matuto tayong magsalita at bumoses. Naku, galit na naman si sir. Bakit naman kasi yun yung ginawa niya? Hindi kasi agad inayos eh. Kaya hayan, I'm sure nadamay na naman tayo sa galit ni sir. Oo nga eh, patanga-tanga talaga yung babaeng yun. Kahit kailan, hindi nag-iingat. Well, alam niyo naman na, wala namang nagbago sa style ng yan. Yan ang way niya para mapansin siya ni sir, kasi hindi siya napapansin. True, napansin ko din yun. Parang sinasadya na talagang gumawa ng mali para siya mapatawag ni sir. Alam naman nating lahat na may gusto siya kay sir, kaya ganyan, nagpapapansin. Mabuti kung hindi tayo nadadamay sa ginagawa niyang katangahan eh. Samut-saring bulungan na naman ang namayani sa buong opisina. Ang pinag-uusapan lang naman nila ay walang iba kundi si Ava na wala namang ginawa kundi mali at magpapansin sa kanilang boss porkit hindi ito napapansin.
Palagi na lamang siyang pinagbibintangan ng bagay na hindi niya naman ginagawa. Kasalanan niya bang minsan ay hindi niya alam na mali na pala sa iba ang ginagawa niya kahit na tama naman? Sanay na madalas siyang mapagalitan ng kanilang boss at parang wala lang yun kay Ava. Pasok sa isang tainga at labas sa isa pang tainga. Sa tuwing sinesermonan siya ay parang wala na sa kanya dahil alam niya naman kung talagang may mali siyang ginawa o talagang may kasalanan siya. Pero hindi na lamang siya umimik kahit na nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at itama ang maling pagbibintang sa kanya. Ayaw niya din namang mawala ng trabaho. Dahil kapag nangyari yun ay wala nang maaasahan sa kanya ang mga magulang niya. Pahirapan pa man sa paghahanap ng mga trabaho, lalo na hindi naman talaga siya nakakuha ng master's degree dahil hanggang second year college lang naman ang natapos niya. Kaya naman nirerespeto niya na lamang ang kanyang amo at hinahayaan na pagsabihan siya ng paulit-ulit. Maging ang mga kasamahan niya sa trabaho ay hinahayaan niya na lamang sa kung ano nang sasabihin ng mga ito tungkol sa kanya na wala namang katotohanan. Nakilala na siya sa kanilang opisina, hindi dahil sa angking taglay niyang talento, kundi sa mga maling nakikita ng mga tao sa kanya. At kahit na nais niya namang bumoses ay hindi niya na lamang ginagawa dahil siya lamang din ang talo sa huli at pagtutulungan lamang siya ng mga ito. Nako, ano na kayang nangyayari sa kanya? Well, pinapagalitan na naman siya ni Sir panigurado. Dapat parusahan na siya ni Sir eh. Paulit-ulit na lamang ang maling ginagawa niya. Tapos, parang wala lang sa kanya. Bakit pa kasi ayaw ni Sir i-fired yan? Baka naman kasi nakikiusap si Ava. Alam mo naman kasi yung mahirap lamang sila at malaking kawalan talaga sa kanya kapag nawalan siya ng trabaho. Yung laki pa naman ng sweldo dito. Kung takot naman pala siyang mawalan ng trabaho, di dapat hindi siya gumagawa ng mali. Hindi yung ganyan na parang pinaglalaruan niya lamang trabaho niya. Ano pa bang maaasahan natin sa taong may mababang pinag-aralan lamang? Alam niyo namang hindi natin ka-level ang kagaya niya. Mahina siguro sa ibang bagay kaya nagkakamali na lamang ng ganun. Tama ka dyan at agree din ako. Saka, hayaan na lang natin siya. Siya naman ang mapapagalitan at hindi naman tayo. At siya naman ang gumagawa ng pagkakamali. Hayaan na nating isang araw ay matanggal na lamang siya sa trabaho at si Sir mismo ang gagawa nun. Usapan na naman ng mga ito. Kung naririnig lamang ni Ava yun ay malamang ay naiinis na naman siya at gusto na lamang nabusalan ang bibig ng mga babaeng ito, lalo na at iniinsulto na din siya. Matapang pa naman si Ava. Hindi ito pumapayag na may tumapak ng kanyang pagkatao. Ayaw niya lang na patulan ng mga ito at ipakita ang totoong ugali niya. Mahaba pa naman ang pasensya niya kaya nakapagtitimpi pa siya. Pero kung sumobra na, ay hindi niya na talaga hahayaan ng mga ito na maraming masabi pa sa kanya na sobrang below the belt na at maging sa kanyang pamilya. Papatulan niya na talaga at ipapakita niya na ang pagiging demonyo ng kanyang pag-uugali. Wala na siyang pakialam kung masama na ang maging tingin sa kanya at masama naman na ang tingin sa kanya. Di totohanin na niya talaga. Kesa naman sa pagbintangan siya ng walang evidence. Pinilit nakikichismis ang mga ito kung ano nga ba ang ginagawa at sinasabi kay Ava. Pero soundproof ang silid at tanging nakikita lamang ito sa labas dahil salamin ang buong paligid ng room. Nakayuko doon si Ava habang kagat ang labi at pinaglalaroan ang kanyang paa na tinatap niya sa sahig. Marami ang sinasabi ng kanilang boss na si Lester sa kanya. Makikita mo din ang inis sa mukha nito. Mukhang inis na talaga si Sir, base sa ekspresyon ng mukha ni Sir. Naku naman, kasi yung babaeng yun inulit pa talaga ang maling ginawa. Hindi na natuto. Deserve niya talaga yan. Sabi ni Sandara, ang malditang babae sa kanilang opisina at kung sino din kung umasta, kaya naman marami din ang naiinis at nagagalit sa kanya. Feeling boss din kasi ito kung kumilos at ang babaeng ito ay may gusto din kay Lester. Pero lamang pa din ang paghanga ng iba sa kanya dahil magaling si Sandara, matalino at maganda pa. May usapan din na may namamagitan kay Lester at Sandara dahil sa mga kilos ng mga ito minsan. Sweet kasi si Lester sa kanya, pero ganun na lamang si Lester sa mga taong nakakasama niya ng matagal. Maayos ang pakikitungo niya. Talagang binibigyan lamang ng ibang tao ng kahulugan kahit na hindi naman dapat. Hindi na lamang pinapansin ni Lester yun dahil alam niya naman sa sarili niya ang totoo maliban na lang kay Sandara
na iba ang kahulugan ng pinapakita niya. Pero gano'n naman si Lester sa lahat ng kanyang empleyado. May care siya sa mga ito at pinapahalaga niya. Gwapo si Lester, matalino at mayaman pa. Nasa kanya halos ang lahat ng katangian ng isang lalaking talagang mamahalin at gusto mong pakasalan balang araw. Mas madalas na seryoso si Lester, pero mas gusto pa yon ng mga kababaihan. Mas kinikilig pa nga ang mga ito kapag ganoon si Lester. Pero kapag ngumiti naman ito ay malalaglag na lamang ang panga mo sa paghanga. Matutulala ka na lamang at tutulo na lamang ang laway mo. Para kang inaakit sa ngiti nito na sobrang gwapo. Sino bang hindi magkakagusto sa kagaya niya? Naku, nakakaawa din talaga siya minsan. Sabi ng kung sinong babae dahil kitang-kita talaga nila kung paano pagalitan si Ava kahit na hindi nila naririnig ang pinagsasabi ng amo nilang si Lester. Halos lahat ng atensyon ay nakina Ava at Lester. Tahimik lamang ang mga ito habang pinapanood ang dalawa. Yumukod pa si Ava. OMG, mukhang sinisisante na siya. Hindi ko alam kung dapat ba ako maawa sa kanya o talagang deserve niya yun. Same, nakakaawa pa din siya pero naging mabait din naman si Ava sa atin. Feeling ko kapag umalis siya, parang may kulang dito sa opisina. Oo nga, agree ako. Jolly pa naman si Ava at siyang nagpapasaya dito sa buong kumpanya. Kaya paano na kapag wala na siya? Feeling ko boring na. Hindi na masaya, wala nang kasiyahan. Aaminin kong malulungkot ako kapag naaalis na siya. Naging friend ko na din kasi si Ava. At totoo yung pinapakita niya sa akin. Walang halong kaplastikan at naniniwala akong hindi siya magpagpanggap. Sa akin din, sobrang bait talaga ni Ava pero hindi lamang nakikita ng iba yun dahil madalas siyang ipatawag at pagalitan ni Sir. Pero grabe sana malaman din ng iba kung gaano kabait si Ava tapos ang gandang-ganda pa. Tama ka dyan, mabait talaga si Ava. Tinulungan niya nga ako sa pagpapagamot ng mama ko pero ayaw niyang ipaalam ko yun sa iba. Secret na lang daw. Bakit mo sinabi ngayon? Ayaw ko kasing umalis si Ava dito sa kumpanya natin. Kung alam niyo lamang kung paano siya naging mabait sa isang tao dito. Pero ayaw niya lamang na ipagsabi namin ang pagtulong na ginagawa niya. Hala, hindi ko alam yun. Ako din, hindi ko din alam yun. Ayaw kong umalis siya. Hindi ko kaya. Parang gusto kong maiyak. Kung ano-ano pa mga pinag-uusapan nila at lumabas na din ang katotohanan at ang sekreto kung paano tumulong si Ava sa mga kapwa katrabaho. Marami ang humanga at marami ang nalulungkot sa pag-alis nito. Kung tuluyan nga talagang sisisantehin ito ng kanilang boss, ayaw din nilang mawala si Ava. Bumalik ang kanilang atensyon kina Lester at Ava kung saan ay nakikita nila si Ava na inaayos ang gamit nito doon sa sariling opisina. Ang opisina kasi ni Lester ay nasa ika-5 floor. Kagi, ayaw ko umalis siya. Grabe naman si Sir. Baka naman pwedeng pakiusapan natin siya na wag tanggalin si Ava. Baka pwede pang bigyan ng second chance si Ava. Samantala ay pinanood lamang ni Lester si Ava na nagliligpit ng mga gamit nito. Nang mapansin niya ang ibang mga empleyado niya na nanonood sa kanila at nang makita siyang nakatingin, ay biglang bumalik sa kanya-kanyang ginagawa ang mga ito at nagkunwari na walang nangyari pero pasimple pa din ang pagtingin sa kanilang dalawa ni Ava. Masama naman ang loob ni Ava. Napapakuyom na lamang siya ng kanyang kamao. Sa pagkakataon naman na yun ay hindi niya na nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hinayaan niyang matanggap niya ang mga salitang hindi niya inaasahan. Ibang-iba kagaya sa mga unang pinatawag siya. Tahimik na lamang na niligpit ni Ava ang kanyang gamit. Wala siyang nararamdaman na paghihinayang sa pag-alis niya. Sama lamang ng loob para kay Lester dahil dali-dali nitong sinisanti siya. Ava, tawag ni Lester nang ma-realize niya ang kanyang ginawa. Masyado ata siyang napasobra sa pagpapagalit kay Ava. Huwag mo akong kausapin, sir, dahil masama ang loob ko sa inyo. Sabi ni Ava. At saka diniinan pa ang salitang sir. Natinggilan naman si Lester na bahagyang napalunok na lamang. Alam niyang inis na si Ava sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Ava. Tawag na naman Lester pero ilap lamang ang ginawa ni Ava. Babe. Tawag ni Lester para padabog na bitawan ni Ava ang hawak niya.
Napagitla si Lester sa kanyang ginawa na bahagyang napatalon pa. Maging ang mga nanonood sa kanila ay napagitla din. Humarap si Ava sa kanya. Masama ang tingin nito sa kanya na akala mo'y kakainin siya ng buhay. At kung nakakamatay lang ang kanyang tingin, ay baka nabulagta na si Lester ngayon at wala nang malay. Don't call me like that. Pagtapos mo akong sabihan ng kung ano-ano para lang hindi sila makalata. How dare you, Lester? Kigil na ani ni Ava. Oh my gosh, ano bang nangyayari sa kanilang dalawa? Bakit naging ganun yung reaksyon ni Ava? Oo nga eh, hindi ko din alam. Mukhang nag-aaway na ata silang dalawa. Naku, lalo siyang malalagot kay boss. Anong karapatan niya na sigawan si sir ng ganon? Empleyado lang naman siya. Ang kapal din talaga ng babaeng yan. Pero tingnan niyo, parang natakot si sir sa kanya. Bakit kaya? Hindi ko din alam pero parang may something na nangyayari sa kanilang dalawa. Parang galit na galit si Ava base sa mukha niya. Mukhang sobra siguro ang nasabi ni sir sa kanya. Babe, alam mo naman na kailangan yun. Lalo na at nandito tayo sa floor na to. Mabuti kung nandun tayo sa opisina ko. Hindi naman kita pagagalitan. Kailangan lang natin mag-ingat, babe. Pero masyadong sumobra ang mga pinagsasasabi mo. May feelings din ako, hoy. May nararamdaman din ako. Kaya sana, inisip mo yon bago ka nagsalita ng ganun sa akin. Ang kapal mong lalaki kang pagalitan ako. Ikaw naman talaga ang may kasalanan. Igil na sabi pa ni Ava. Napahawak na lamang si Lester sa kanyang bato. Wala na siyang laban kapag si Ava ay naging dragon na. Hindi na siya makakaimik pa dahil hinding-hindi siya mananalo kay Ava pagdating sa ganitong bagay dahil magaling ito mambunganga. Babe naman. Malambing na sabi ni Lester at humakbang palapit kay Ava at akmang hahawakan ng kamay nito nang tabigin lamang ni Ava ang kanyang kamay at masama siyang tiningnan. Huwag mo akong hawakan. Naiinis ako sa'yo. Hindi ako uuwi ng bahay mamaya. Magtiis ka. Ani Ava para mataranta si Lester at bahagyang nagulat base sa pagkakalaki ng mata niya. Babe naman, don't do this. Huwag mo naman gawin to. Alam mo naman na hindi ko kaya kapag hindi ka uuwi sa bahay natin. Babe. Halos nagmamakaawang sabi ni Lester pero humarap lamang si Ava sa kanyang mga gamit at ipinagpatuloy ang kanyang pagliligpit. Hindi naman nakinig si Ava sa kanya. Babe naman, susumbong kita kay mama. Ani Lester na parang bata sa kangumuso. Napasinghap naman ang manonood sa kanila. Gagi, ang cute ni Sir ngumuso. Oo nga, bakit kaya ngumuso si Sir? Ang cute. Lalo ako nai-inlove kay Sir. Sana akin na lang siya. Kahit na isumbang mo ko, wala akong pakialam. Ikaw naman ang nauna. Sabi ni Ava sa matapang na boses. Humawak si Lester sa kanyang balikat at hinarap siya nito. Sumama lang lalo ang tingin ni Ava sa kanya pero hindi naman nagpatinag si Lester. Pero deep inside talaga ay yari na siya. Mukhang manunuyo siya. Mahirap pa naman suyuin ang baby niya. Kailangan mo pa talagang gawin ang lahat. Siyempre ay maangas ito. Matigas at hindi basta rumurupok. Hindi mo makukuha sa simpleng lambing, sa simpleng suyo, sa matatamis na mga salita. Kahit nasuhulan mo pa ito ng mga gusto niya, ay hindi ito madadala sa mga ganong bagay. Isang linggo ka talagang manunuyo bago ka maging bati ang dalawa. Umayos ka nga, Lester. At nanonood ang lahat sa atin. Ayaw mo naman sigurong ibang chismis na naman ang kumalat. At saka, baka mamaya, ako na naman ang girahin at sugodin ng mga babae mo. Mariing pagkakasabi ni Ava nang maalala niyang hindi para sila pwedeng mahalata. Nabitawan naman siya ni Lester na bumalik sa seryosong muka. Wala akong ibang babae, Ava. Hindi ko babae si Sandara. Mariing sabi ni Lester. Ngumisi si Ava. Wala naman ako sinabing pangalan. Pero sa'yo na mismo nang galing. Ani Ava. Ava. Tawag ni Lester. Umirap si Ava. But anyway, wala naman akong pakialam. Hindi din naman maganda yang si Sandara. Mas maganda pa nga ako eh. Sinasabi ko lang naman yun kasi grabe kung makakapit ang babaeng yan sa'yo. At makakapit ay akala mong linta. Ay mali, ahas pala. Pabalang ni Ava pero pagakpang natawa. Marahan na lamang na napahinga si Lester. Wala din akong pakialam sa kanya at sa mga sinasabi nila about sa amin.
Ikaw ang mahal ko at wala nang iba, Ava. Hindi din ako tumitingin sa ibang babae dahil ikaw naman ang pinakamaganda sa paningin ko. Ikaw lamang. Kahit na marami pang babaeng lumalapit sa akin at magkagusto, hindi ko naman sila pinapansin dahil ikaw lang naman ang gusto ko. Marahang sabi ni Lester. Natigilan si Ava. Pinasadahan ng kanyang mga daliri ang kanyang mahabang buhok. I trust you so much, Lester. Malaki ang tiwala ako sa iyo at kampante ako. Pero alam mo naman na ayaw ko ng ginagawa mo kanina. Alam mo naman na may trauma ako kapag pinapagalitan ako. Na mukhang nakalimutan mo pero naiintindihan ko naman. Hindi mo na naisip yun dahil kailangan. Sabi ni Ava. Natigilan si Lester. Para siyang hindi makahinga bigla dahil dun. Tinitigan niya si Ava. Mamaya na lang ulit. Ang dagdag na sermon ko galing sa'yo. At baka makahalata sila. Ako na lamang ang pupunta sa office mo pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko. Ani Ava at hindi talaga pinansin pa si Lester. Hindi na nagpumilit si Lester. Marahan na lamang siyang huminga at saka umalis. Bumalik naman ang mga employee niya sa kanya-kanyang ginagawa ng mga ito. Nagkukunwari na naman na parang hindi nakinig at nanonood sa kanila ni Ava. Nang matapos naman si Ava sa kanyang ginagawa ay lumabas na siya agad. Pinuntahan naman siya ng mga kasamahan na kinuyod siya agad na akala mo ay artista kahit hindi naman. Hoy, ano nangyari? Anong pinag-usapan niyo? Intense na intense kayong dalawa. Grabe, akala namin kung ano nang nangyayari. Pero ang tapang mo Sana all. Tapos, yung itsura ni Sir kanina, parang ibang-iba. Kaya takang-taka kami sa pinag-uusapan niyo Baka naman gusto mo i-chika sa amin at nababaliw na kami sa kakaisip kanina. Grabe Iba ka din talaga, Ava. Your name is not for nothing. Slay ka sa ginawa mo simula kanina hanggang sa kausapin ka. Pero tinanggal ka ba ni Sir? Nagliligpit ka kasi ng gamit mo Oo nga. Magsasabi na nga sana kami kay Sir na huwag kang paalisin Tiningnan lamang ni Ava ang mga ito. Naririndi lamang siya sa mga naririnig niya. Gusto niyang patahimikin ang mga ito pero hinayaan niya na lamang. Mamaya niyo na lang siguro ako interviewin at sermonan bago ako tuluyang makaalis dito. Ani Ava, saka naglakad na. Binigyan naman siya ng espasyo sa gitna at patuloy siya na parang artistang naglalakad sa red carpet habang pinagtitinginan. La, ang snub niya naman. Akala mo ko sino? Talagang walang respeto. Mabuti na at sisantehin na lang siya ni Sir. Kesa naman sa magtagal ang isang kagaya niya dito. Walang respeto kahit na sa amo. Sabi pa ng isa, pero walang nakinig sa kanya at pumansin na bumalik na lamang sa mga ginagawa. Napairap naman si Sandara. Samantala ay lumabas naman si Ava ng kumpanya. Nagpunta siya sa isang store at bumili siya ng ice cream. Comfort food niya at nagpapakalma sa kanya. Sa labas niya ng store umupo at kitang-kita sa kanyang kinauupuan ang malaking building. Mas malaki ang kumpanya ng mga Valentine. Makikita mo ang apelidong Valentine kahit saan ka magpunta dahil ganoon kayaman at kilala ang mga ito. International ay kilala ang angka na ito dahil sa mga anak nila. Akala nila ay mahirap makuha at mapaibig ang isang Valentine. Pero nagkakamali sila. Madali lamang makuha ang puso ng mga ito kung mahal ka din talaga nila. Sabi ni Ava. Isa sa mga naririnig kasi ni Ava ang mga salitang yun. Mahirap daw mapaamo ang isang Valentine at makuha pero para sa kanya ay hindi. Hindi mahirap na mapaamo dahil ganun na lamang niya nakuha si Lester. Si Lester Valentine na tinatawag na heartless man. Walang pakialam sa ibang tao. Hindi niya naman kilala at hindi naman importante sa kanya. Si Lester na sinasabi ng mga tao na pinaka nakakatakot sa mga Valentine at hindi mo basta-basta malalapitan. At sa kanila mga Valentine na magkakapatid ay ito raw ang may kakaibang aura. Dark aura kung tawagin. Iyan ang mga chismis na naririnig ni Ava sa kung sino. Hindi naman siya naniniwala doon dahil nung unang nagkita sila ni Lester ay hindi naman ganoon ito. Ibang-iba ang ugali ni Lester sa mga sinasabi ng mga tao. Ganun talaga siguro kapag hindi naman close. Well, hindi naman natin mapigilan ng mga tao kung anong unang impression nila sa atin. Kaya naiintindihan ni Ava kung ganun ang pagtingin ng iba kay Lester. Pero kapag nakilala mo na talaga, ay hindi mo aakalain ang galing meron nito.
at tanging si Ava lamang ang nakakaalam noon. Alam na alam niya ang pagkatao ni Lester at kung anong ugali talaga ang meron nito. Seryoso man madalas ang muka, pero behind that ay sobrang masiyahin talaga at palaging gustong magpabibi, pero sa kanya lamang. May sikreto sila na hindi pwedeng malaman muna ng ibang tao dahil ayaw ni Lester yun. Hindi alam ni Ava kung ano ang dahilan nito, ngunit hindi na lang din niya kinulit pa. Alam niyang malaki ang rason at valid. Malaki ang tiwala niya sa lalaking mahal, kaya alam niyang para sa ikabubuti niya ang ginagawa nito. Para sa kanilang dalawa, kaya hinahayaan niya na lamang din si Lester sa ibang mga bagay na para sa kanilang dalawa. Pero hindi naman pwedeng isa lamang ang nagdidesisyon. Pareha silang dalawa. Hinihingi din naman ni Lester ang nais niya at opinyon, but sometimes ay si Lester na talaga ang hinahayaan niya. Talagang gusto lang ni Lester na respetuhin siya, kaya naman partner silang dalawa. Nararapat lamang na alam ng bawat isa ang mga gagawin ng isa sa kanila at ang mga desisyon nito. Kasi ganoon mag-work ang isang relasyon kung parehas kayong kumikilos at hindi iisa lamang, dahil kapag nag-iisa lamang ay may possibility na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan yung dalawa. At sometimes, nagiging sanhi talaga yun ng hiwalayan, maliban sa selos na siyang common naman na dahilan ng breakup. Pero sa kanilang dalawa ay mature na sila at hindi na bata mag-isip pa. Alam nila ang kanilang ginagawa. Alam na nila ang mga desisyon na ginagawa nila dahil pinag-iisipan talaga mong buti yun. Habang tahimik na nagpapahangin at nagmumuni-mudi si Ava, ay halos magwala naman si Lester nang malaman niyang lumabas ng kumpanya ito. Find her. Hanapin niyo kung nasan siya. Damn, napakatigas talaga ng ulo. Namumulang sabi ni Lester. Yes, sir. Sagot ng kanyang mga tauhan na bahagya pang lumukod sa kanya para magbigay galang bago umalis sa kanyang harapan. Napahawak naman si Lester sa kanyang batok. Pinapakalma niya yun. Pumunta siya sa kanyang swivel chair. Umupo siya roon at kinuha ang kanyang phone. Tinawagan niya ang numero ni Ava at nagring na naman ito pero hindi sinasagot. Hindi tumigil si Lester pero wala talaga. May message niya din ito sa number at sa lahat ng social media accounts. Sa sobrang inis niya at hindi na napigilan ang kanyang sarili ay tumayo na siya at naglakad palabas. Nang dumaan siya sa kanyang mga empleyado na napatigil sa pinagchichismisan at bumalik sa kanilang ginagawa, ay pasimple siyang sinundan ng tingin. Pasaan kaya si sir? Bakit parang bad trip na naman? Ay nako, ano naman kaya nangyari? Ewan ko din eh. Ano ba naman kasing ginagawa niyang si Ava? Puro pasakit na lamang ang binibigay niya. Ay nako, talagang tatanggalin na siya ni sir sa trabaho dahil sa pinaggagawa niya. Mukha nga, kita niyo naman ang mukha ni sir. Hindi na natutuwa. Pulungan na naman nila. Samantala, akmang sasakay na si Lester ng kanyang sasakyan nang makita niya sa hindi kalayuan si Ava na nakaupo sa isang upuan habang kumakain ng kanyang ice cream. May kausap itong isang bata na nagdadaldal sa kanya. Nakangiti naman si Ava at nakikinig sa bata. Natigilan na lamang si Lester at napatitig kay Ava. Hindi niya maiwasan ang sarili na mapangiti sa kanyang nasasaksihan. Iniisip niya na mag-ina niya ang kanyang nakikita. Napasandal siya sa kanyang sasakyan at pinanood na lamang ang dalawa. Kausap naman ni Ava ang bata. Hindi po mabait po ako. At saka alam naman po ni mami ko na nandito po ako eh. Nagpaalam naman po ako sa kanya. Sabi ni Laika at saka siya ngumuso. Mabuti naman kung ganun baby. Bad kapag hindi ka nagpapaalam sa mga magulang mo. Sabi ni Ava. Alam ko naman po yun ate. Kaya nga po ako nagpapaalam. Ani Laika, naturuan ka ng maayos ng mga magulang mo. Kaya swerte nila at may anak silang kagaya mo. Maganda na at cute pa. Gigil mo ako eh. Ani Ava sa nanggigigil na boses. Napanguso naman si Laika. Gigil po pa kayo sa pisngi ko ate? Kasi yung iba sa pisngi ko po nanggigigil kasi matambok daw po. Daldal ni Laika. Pagak namang natawa si Ava at marahang pinisil ang mga pisngi nitong talagang matambok. Pero hindi naman masakit ang pisil niya.
Sakto lang. Matambok talaga, baby, at hindi sila nagkakamali. Ani Ava, ang cute-cute mo nga eh. Manang-mana ka siguro sa mama mo. Ani Ava, habang nakangiti. Opo ate, marami din po nagsasabi na mana ako kay mama ko po. At saka, same pace daw po kami ni mama eh. Maganda din po si mama, kaya papakilala po kita kapag nakita ko po kayong dalawa. Ani Laika, habang masaya at masarap na nagdadaldala ng dalawa, ay hindi naman nila namalayan na nasa kabilang gilid na si Lester. Naramdaman naman ni Ava yun, kaya napaharap na lamang siya kay Lester at ngumiti sa kanya. Pero umirap lamang si Ava. Naiinis lamang siya imbis na matuwa. Wala na siyang pakialam kung maging boss man siya sa harapan ng kanyang boss. At least ay hindi siya nagpapanggap. Inis pa din siya hanggang ngayon. Bumalik ang inis na nararamdaman niya na dapat na wala na. Pero nakita niya ito, kaya bumalik na naman. Ava, marahang tawag ni Lester sa kanyang pangalan. Palihim lamang na umirap si Ava, pero hindi nakaligtas yun sa mga paningin ni Laika. Ate, may galit ka po ba kay kuya? Bakit mo po siya iniirapan? Inosenteng tanong ni Laika para matigilan si Ava. Napaharap siya kay Lester na malawak ang ngiti dahil mukhang magkakaroon siya ng kakampi. Nako baby, hindi naman kami magkagalit na dalawa kasi hindi ko naman niyang kilala. Ani Ava at pasimpleng sinamaan ng tingin si Lester na ang mga paningin ni Ava ay na kay Lester kaya nakakuha siya ng pagkakataon. Ngumuso lamang si Lester na akala mo'y nagpapaawa. Huwag kang maniwala dyan baby, magkakilala kaming dalawa. Hindi niya lang ako katabi kasi may ginawa akong hindi maganda. Pero susuyuin ko naman siya mamaya. Hinahanap ko nga siya ngayon eh. Mabuti na lang at nakita ako dito. Ani Lester para sumama lalo ang mukha ni Ava at saka nainis. Halatang kinukuha nito ang loob ni Laika. Dapat nga po magbati na kayo eh kasi masama pong nag-aaway kapag magkapatid. Ani Laika. Natigilan si Lester na pahawak na lamang sa kanyang batok at bahagyang namumula ang mga muka. Habang si Ava naman ay pagak na natawa. Inosente naman ang mukha ni Laika. Baby, hindi kami mag-sister ng ate Ava mo. Magkasintahan kaming dalawa. Boyfriend, girlfriend, magjowa. Pagpapaliwanag ni Lester pero halatang nahihirapan ito base sa kanyang muka. Parang si mami at daddy ko po. Ani Laika na napatangu-tango. Oo baby, ganun na nga. Ibig sabihin, nagmamahalan kaming dalawa. At normal lang na magkaroon kami ng tampuan sa isa't isa. Ani Lester, kapag po si mama ko nagtatampo kay papa po, kinikis lamang po ni papa, tapos magiging bati na po silang dalawa ulit. Daldal ni Laika para mapangiti si Lester at napatingin kay Ava na inirapan lamang siya. Mamaya ikikis ko na ang ate mo. Mawawala ang tampo niyan sa akin kapag ginawa ko yun. Nagmamalaking sabi ni Lester. Masyado namang mayabang. Akala mo kung sino. Bida-bida din talaga kahit kailan. Bulong-bulong ni Ava na narinig ni Lester. Nakuha agad ni Lester ang loob ni Laika na nagpakilala sa kanya. Pinagitnaan nilang dalawa ngayon si Laika na hindi naman nauubos ng sasabihin at kwento. Halos lahat na ata ng nangyari sa kanya noong wala pa siya masyadong muwang ay nakwento na ni Laika at dahil din daw ikinuwento ito ng kanyang ina sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Lester sa kanya na napapatawa na lamang at nakikinig habang nagkukwento ito. Tahimik lang naman si Ava na nasa kabilang side ni Laika. Nakikinig naman ito at paminsan-minsan ay natatawa na lang din. Halata na jolly ang batang ito at masayahin na dapat lang para naman hindi masyadong nag-iisip agad ang batang kagaya niya sa mga nangyayari sa paligid. Basta po, huwag na po kayo mag-aaway ng matagal po ha. Masama po ang mag-away ng ganon. Sabi ni Laika sa kangumuso. Marahang ginulo naman ni Lester ang kanyang buhok. Oo naman baby, huwag ka mag-alala. Hindi naman kami maghihiwalay ng ate mo. Ani na naman ni Lester. Hindi na lamang umimik si Ava pero deep inside talaga ay kinikilig siya. Pero hindi niya lamang pinapahalata. Nanatili sila doong dalawa
na ngayon na lamang ay nag-uusap. Hindi naman maiwasan ni Ava na mapangiti habang pinagmamasdan ng mga ito. Puno ng emosyon at pagmamahal ang kanyang tingin. May kung anong saya din sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang dalawa na masayang nagtatawanan. Para sa kanya ay parang mag-ama na nga ang mga ito. At hanggang ngayon ay nakikita niya talaga na magiging mabuting ama si Lester balang araw sa magiging anak nila. Sigurado na si Ava kay Lester simula pa lang nang mahalin niya ito at tanggapin ng buo. Maging ang pagmamahal din ito sa kanya ay alam niyang si Lester na at wala ng iba pa. Dahil ayaw niyang may makilala pang iba dahil nasanay na siya kay Lester. Ang pagmamahalan nilang dalawa ay parehas nilang hindi inaasahan. Lalo na si Ava dahil hindi naman siya galing sa mayamang pamilya. Kaya sino bang hindi magagalit kung mahal ka ng isang lalaking galing sa isang mayamang angkan sa mundo? Like mapapaisip at mapapatanong ka na lamang sa sarili mo kung ano bang nagustuhan nito sa'yo at bakit ikaw sa dami ng mga babae sa mundo na maaari nitong mahalin. Yung kapantay nito at ka-level, pero talagang siya ang mahal ni Lester at nararamdaman naman ni Ava yun, kaya wala siyang paghihinala sa pagmamahal ni Lester sa kanya. Napangiti na lamang si Ava at bumabalik sa kanyang alaala ang lahat kung paano sila nagsimulang dalawa at kung paano umamin si Lester sa kanya. Natawa na nga lang din siya dahil doon. Flashbacks. Hindi nga, gusto ka niya, niwala ka sa akin. Umamin siya mismo sa amin. Hoy pre! Ani ni Fred, ang isa sa mga kaibigan ni Lester. Umamin kasi si Lester sa kanila na ang matagal na nitong gusto ay si Ava at nadula siya dahil kinukulit siya ng mga tropa. Ava, maniwala ka, hoy! May video pa nga kami. Kasi alam mong hindi mo paniniwalaan yun. Sabi pa ni Carl, napailing na lamang si Ava na hindi pa din maniniwala kahit na ilang ulit pang sabihin ng mga ito na may gusto si Lester sa kanya at siya ang nagugustuhan nito. Pero ang totoo ay nagulat siya at the same time ay natuwa at kinilig dahil gusto din niya ang lalaking iyon at gusto din siya ng lalaking matagal niya ng gusto. Gayon pa man ay nais niya ring marinig iyon mismo sa mga bibig ni Lester para talagang maniwala siya. Dahil hanggat hindi si Lester ang nagsasabi at umaamin sa kanya ay hindi siya maniniwala. Paano man naman kasi, isang Lester Valentine na sikat sa kanilang school, heartthrob at campus crush ang may gusto sa kanya. Sa kagaya niyang matalino at maganda lamang at wala nang maipagmamalaki bukod pa doon. Kaya sinong hindi agad maniniwala? Baka malay niya ay pinaglalaruan lamang siya ng mga kaibigan ni Lester. Hindi kami nagloloko, Ava. Seryoso talaga kami at na-proof namin. At kung ayaw mo talaga maniwala, hintayin mo na si Lester mismo ang umamin sa'yo. Naniniwala akong hindi yun magdadalawang isip na puntahan ka para sabihin sa'yo ang nararamdaman niya din. Ani naman ni Gino na siyang pinakaseryoso sa kanilang magkakaibigan. Halos crush naman ng lahat ang mga ito dahil perfect na halos. Guwapo, matatalino, mayayaman. Kaya talagang wala ka nang hahanapin pa sa mga ito. Isa pa ay grabe din kung magmahal. Masasabi mong green flag. Hindi ka lolokohin, kaya swerte ng mga babaeng mamahalin ng mga ito. Bakit niya ba sinasabi sa akin at ginigit sa akin na gusto niya ako? At saka, hindi ko naman kayo o kahit siya nakaklose ah. Kaya paano nangyari ang sinasabi niyo? Baka naman mali lang kayo nang rinig sa pangalan. O kaya naman ay baka ibang Ava lang yon. Hindi lang naman akong Ava sa campus na to. Marahang sabi ni Ava na pilit tinatago ang totoong nararamdaman. Napakamot na lamang si Carl sa kanyang ulo. Hay, sabi na hindi ka kagad maniniwala sa amin. Pero tamo mamaya, nandiyan na yan si Lester. Ani Carl. Pero honestly Ava, matagal naman naming nararamdaman na may gusto si Lester sa'yo. Kilala namin ang lalaking yon at hindi basta naa-attract ng kahit na sino. O kaya naman ay hindi mo basta agad makukuha ang atensyon niya. Pero nang mapansin namin ang pagtambay niya sa department niyo at ang madalas niyang pagtingin-tingin sa iyo ng palihim, doon na kami nagtaka. Doon na kami nag-imbestiga sa kanya. Ilang beses na din namin siyang nahuli na tinitingnan ng mga larawan mo. Mahabang litanya naman ni Fred. Hindi lang naman namin pinakikialaman kasi hindi naman namin siya gustong unahan. Saka malaki rin ang tiwala namin sa kanya. Sabi naman ni Gino,
Pero na-confirm talaga namin kanina lang nung inasar namin siya na si Eliza ang gusto niya. Alam mo kung makikita mo lang yung itsura niya, inis na inis siya habang namumula mga pisngi. Halatang hindi niya nagugustuhan ang pang-aasar namin. Tapos bigla niyang sinigaw na si Ava ang gusto niya. Natameme nga kami. Tapos nung na-realize niya yung sinabi niya, umalis siya sa harapan namin kanina nang walang paalam. Siguro natauan sa kanyang sinabi. Marami din pa naman ang nakarinig. Kwento pa ni Carl. Natigilan si Ava na napakagat na lamang sa kanyang labi. May parte sa kanya na naniniwala at umaasa pero ayaw niyang sumobra at baka siya lamang ang masaktan. Nakakahiya naman ang ginawa niya. Sabi ni Ava. Kami nga nagulat talaga Pero natawa na lang kami sa uli tapos nag-apiran kami. Kasi napaamin namin siya with video pa. Pero hindi na namin ipapakita sa'yo para naman may thrill. Hindi ka na namin pipilitin na maniwala. Siya nang bahala na umamin sa'yo mismo. Malaki naman na siya. Pero pakipot muna. Ani Carl sa kapagak na natawa. Nahihiya naman si Ava na bahagyang namumula mga pisngi. Napayuko siya ng bahagya. Baka nagtataka ka kung bakit ganito kami sa'yo. Boto kasi kami sa'yo para sa kanya. You know, nagsasaliksik din kami about sa'yo. Kaya marami kaming alam. Basta ingatan mo yon ha. Saka habaan mo na lang ang pasensya mo. Pero mas maganda kung tarayan mo din ang lalaki yun para naman hindi naman masyadong suplado. Tingnan natin kung kaya nun ng sungit pagdating sa'yo. Ikaw na yan Ani Carl, ang daldal mo naman masyado. Hindi pa nga sila Saka, kalmahan mo nga pre. Mamaya magalit sa atin si Lester kapag nalaman niya yung pinagsasabi mo. Saway ni Fred. Ano naman, nagsasabi lang naman ako kay Ava ng totoo. At saka para aware na din siya. Pero sure ako na hindi makakatiis si Lester. Alam kong si Ava ang kahinaan niya. Hindi na mababaw ang feelings niya para kay Ava. Nararamdaman at naniniwala ako sa instinct ko, no? Sabi ni Carl na may pagmamalaki sa boses. Napailing na lamang si Gino. Humarap naman si Fred kay Ava na pabalik-balik lamang ang mga paningin sa kung sino ang nagsasalita sa dalawa. Naku Ava, pagpasensyaan mo ng lalaking to Masyado na atang nasobrahan sa nainom niyang gamot. Huwag mo na lang pansinin mga pinagsasabi niyan. Sinabi lang naman namin sa iyo ang nalaman namin. Pero nasa iyo pa din yan. Pero mabigyan mo sana si Lester ng chance. Kasi talagang ikaw ang kauna-unahang babaeng nakakuha ng atensyon niya. Sabi ni Fred habang malawak ang ngiti. Hindi naman nakaimik si Ava dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Mabilis ang kabog ng kanyang puso. Humarap naman si Gino sa kanya para doon mapalunok si Ava dahil seryoso ang mukha nito. Ava, don't hurt him dahil pagod na siyang masaktan. Love him. Ani Gino saka ngumiti sa kanya bago umalis. Sinundan naman siya ng tingin ni Ava at alam niyang malalim ang ibig sabihin ng sinabi nito na naiintindihan naman niya agad. Ngumiti sina Carl at Fred sa kanya at may sinabi pa bago ito tuluyang umalis sa kanyang harapan. Hindi naman nakafocus ng ayos si Ava sa kanyang klase dahil sa nalaman niya. Gayunpaman ay mabuti na lang at discussion at lecture lang naman ang nangyari. Dahil kung hindi, ay baka ito ang unang pagkakataon na babagsak siya dahil nasa ibang destinasyon ang kanyang isipan. Nung lunch ay dumiretso si Ava sa garden kung saan ay may favorite place sila roon na siya lamang ang madalas na pumupunta dahil ang mga students ay nasa library talaga at nasa field minsan, bihira sa garden. Depende sa tao kung paborito ang mga bulaklak. May hawak na libro si Ava habang may headset sa kanyang tainga at may music naman doon. Sinasabayan niya yon pero walang sounds ang kanyang boses. Nakaupo siya sa damuhan. Mamayang 3:00 pa ang klase niya kaya matagal pa ang kanyang break time. Habang nasa ganoong posisyon si Ava ay sa hindi kalayuan naman ay nakatanaw si Lester sa kanya na may ngiti sa labi. Palaging naroon si Lester para pagmasdan si Ava na kasing ganda ng mga bulaklak na nasa paligid nito. At si Ava ay wala man lang kaalam-alam na may nagmamasid na pala sa kanya sa tuwing pupunta siya ng garden. Ayoko nang patagalin pa at nabulgar naman ako ng mga siraulo kong mga kaibigan. Ani Lester sa kanyang sarili saka napailing. Huminga muna siya ng malalim at kumuha din ng hangin. Pinakalma niya ang kanyang sarili.
Hinanda niya ang kanyang sarili para sa tuluyang pag-amin na kanyang gagawin. Kinakabahan siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya prepare at hindi ganito ang gusto niyang paraan ng pag-amin pero ayaw niyang maguluhan si Ava. Gusto niya nang malinawan ito kaya naman dahan-dahan ang bawat paghakbang niya palapit sa dalaga na tahimik na nagbabasa. Hindi nito narinig ang kanyang paglalakad at hindi din ito naramdaman ang kanyang presensya dahil focus sa libro. Nang naroon na si Lester sa likuran ni Ava ay napakuyom na naman siya ng kanyang kamao at napabuntong hininga. Ava. Tawag ni Lester. Agad namang narinig ito ni Ava. Naistatwa si Ava sa kanyang kinauupuan. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya pero at this time ay dahil na kay Lester. Boses pa lamang ay alam niya na agad. Pagtawag pa lang nito sa kanya ay rinig na agad kahit may musika. Tinanggal niya ang kanyang headset. Naglakad naman si Lester papunta sa kanyang harapan at pabilis ng pabilis ang tibok ng kanilang puso. Nakita ni Ava ang dalawang pares na mga sapatos nito na nasa kanyang harapan na para mapalunok siya. Ava, gusto ko lamang linawin ang mga sinabi ng mga kaibigan ko sa'yo. At sana huwag kang mabibigla at magalit man sa akin. Pero ayos lang din kapag nararamdaman mo. Ani ni Lester, hindi naman nag-angat ng tingin si Ava sa kanya. Bakit ganun siya magsalita? Bakit parang may mali? Tanong ni Ava sa isipan. Gusto ko lang itama para hindi ka maguluhan. Ani ni Lester, nasaktan na naman si Ava. Mukhang hindi totoo ang sinabi nila na gusto niya ako. Mukhang ako lang ang nag-assume at kinilig kanina. Sabi ng abay, hindi totoo. Kasi paano ba naman mangyayari yun? Ani Ava sa sarili. Ava, gusto kong malaman mo na naputol na lamang ang sasabihin ni Lester nang mag-angat si Ava sa kanya at saka magsalita para siya naman ang matigilan. Huwag mo nang ituloy. Saka, alam ko naman na imposible na gusto mo talaga ako kagaya ng mga sinasabi ng mga kaibigan mo. Kaya ayos lang. Nag-a-assume din ako at aminado ako sa bagay na yon. Pero okay na Lester. Wala ka namang dapat sabihin. Marahang ani ni Ava na pinipigilan lamang na ipakita na nasasaktan siya. Napatitig si Lester sa kanya habang kunot ang noo dahil sa pagtataka. Ava, pagtawag ni Lester. Tumayo si Ava. Pinagpagan niya ang sarili at saka uniform. Hinarap niya si Lester ng taas ang noo at dahil ayaw niyang maging kawawa sa harapan nito dahil nag-assume siya. Okay lang naman at hindi naman ako galit. Sa totoo nga, wala naman akong kahit na anong nararamdaman maliban sa nag-assume ako. At alam ko naman na hindi ako ang Ava na sinasabi mong gusto mo. Ani Ava, thank you for... Naputol ang sasabihin ni Ava dahil sa sinabi ni Lester na siyang nagpatikom ng kanyang bibig at nagpatameme. Ava, gusto kita. At yan ang gusto kong itama para malaman mo mismo galing sa akin. Tama ang sinasabi nila sa'yo. Ikaw ang gusto ko. I mean, mahal kita Ava. Ikaw. Ani Lester, nakala mo ay nauubusan ng pasensya base sa pagsasalita nito. Hindi naman agad nakaimik si Ava. Namumula naman si Lester. Buong mukha niya hanggang sa tainga ay pulang-pula. I'm sorry Han kung medyo tumaas ang boses ko. Ikaw naman kasi. Pero mahal kita Ava. Ikaw yun at walang iba. Ani Lester, napakagat-labi si Ava. Kilig ang nararamdaman. Ikaw yung gusto ko. Ayoko kasi na maguluhan ka. Kasi alam kong naguguluhan ka na agad dahil hindi sa akin nang galing. Hindi ko sinasabi na maniwala ka Han. Pero sana hayaan mo kong patunayan ng sarili ko sa'yo na talagang mahal kita at wala nang iba kundi ikaw lamang. Matagal na Ava. Ngayon lamang ako nagkaroon ng loob kasi nabulgar na eh. Ani Lester sa kapagak na natawa. Natawa din si Ava. Mas lalong tumaas ang paghanga niya kay Lester maging ang pagmamahal niya. Parehas silang nararamdaman sa isa't isa na talagang unexpected. Naniniwala naman ako Lester. Pero... paano nangyaring ako? At bakit ako? Tanong ni Ava. Malawak nang ngumiti si Lester sa kanya. Ibang-iba kang babae sa mga babaeng nasa paligid ko, Ava. There's something inside me too. When you caught my eyes. When my eyes leaped at you. Ani Lester,
May special na agad nang makita kita. Hanggang sa na-love at first sight na ako sa'yo. Pag-amin pa nito, napatitig na lamang si Ava kay Lester. Ramdam niyang totoo talaga ang pag-ibig nito sa kanya. Base pa lang sa kung paano ito tumingin sa kanya ngayon, maging sa boses nito ay ramdam mong totoo. Marahang lumapit si Lester sa kanya. May kinuha ito sa kanyang bulsa at doon nakita ni Ava ang isang kahon na kung saan ay may singsing. This is not engagement ring or what, Ava. This ring is special to me. Si Mommy ang may bigay sa akin ito at sinabi niya sa akin na ibigay ko ito sa babaeng sigurado na akong papakasalan ko at makakasama ko habang buhay. At sa iyo, Ava, dahil sigurado na akong ikaw na talaga at wala nang iba pa. Sabi ni Lester. Marahang napasinghap si Ava. Napatitig siya sa singsing. Sobrang ganda nun at alam ni Ava na mahal ang singsing na yun. Lester, hindi naman kailangan. Ani Ava na napapasinghap pa rin. Alam ko, Ava. Alam kong hindi ka materialistic na babae. Pero gusto kong ibigay ito tanda ng pagmamahal ko sa'yo. At manliligaw ako. Haharapin ko ang mga magulang ko. Papatunayan ko din sa kanila ang sarili ko. Hindi lamang sa iyo, Han. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat kahit na maubos pa ako. Totoong pagmamahal ko sa iyo. Sincere na pagkakasabi ni Lester. Kumislap naman ang mga mata ni Ava. Ngayon lang kasi may lalaking totoo ang pagmamahal sa kanya dahil karamihan sa mga lalaking umaamin sa kanya ay hindi naman talaga totoo. Kapag titatanong niya kung anong nagustuhan, ang isasagot ng mga ito ay nagandahan sa kanya or what. Dahil matalino na siya, na siyang ayaw ni Ava na sagot sa kanya. Iba yung hinahanap niya. Pero sa sagot ni Lester ay humanga agad siya. Lester, payag ako. Gusto din kita. Pero gusto ko sana na dahan-dahanin natin to. Kasi hindi ko pa kasi talaga alam kung anong mangyayari kapag nagmadali tayo. Kilalanin muna natin ang mabuti ang isa't isa. Alamin ang mga gusto natin. Pero dahan-dahan lang. Kasi baka mamaya ay magkamali tayong dalawa kapag minadali natin. Pero may pag-asa ka sa akin. Gusto ko lang talaga makasigurado dahil first time ko ang bagay na to. Ani Ava? Naiintindihan naman kita, Ava. At alam ko yun, Han. Kaya no problem, okay? Gaya nga ng sabi ko, maghihintay ako kahit nagaano pa katagal. Basta may assurance ako galing sa'yo na talagang may hinihintay ako. Ani Lester? Matamis na napangiti si Ava. Huwag ka mag-alala dahil malaki ang pag-asa mo. Ani Ava? Ngumiti si Lester at saka isinuot ang singsing sa mga daliri ni Ava. I love you, Ava. Thank you so much for giving me a chance to prove myself. Ani Lester at saka hinalikan si Ava sa noo. Gumaan naman ang pakiramdam ni Ava. And a flashbacks. Naging usapan sa opisina ang kumalat na larawan ni na Ava at Lester na magkasama sa kung saan. Hindi nila alam kung sino ang siyang nagpakalat. Pero napaimbestigahan na ni Lester yon at nalaman niya na kung sino. Pero hinayaan niya muna ngayon. Baka naman pinapagalitan lang ni Sir Yang si Ava dyan. Masyado niyong binibigyan ng meaning kahit na wala naman. Sabi ni Sandara na napairap. Wala namang sumang-ayon kay Sandara. Pinagpipilitan kasi talaga ng mga ito na wala naman yung picture kahit na may kahulugan naman talaga. Ayaw niya lang matanggap ang katotohanan dahil masasaktan siya. Masyado kasi siyang umaasa at nag-a-assume kay Lester, kaya ngayong nalalaman niya ang tungkol sa dalawa ay pilit niyang sinasabi na wala lang. Hindi ako naniniwala na may something sa dalawa. Iba yung ngiti ng dalawa sa picture. Saka ilang beses ko na din silang napapansin ni Sir na tumitingin kay Ava. Hindi ko lamang pinapansin at sinasabi at baka ako pa ang mali at baka kapag pinagkalat ko, hindi pa maganda ang kalabasan. Kaya nga akala ko ako lang nakapansin. Pansin ko din ang bagay na yun. Hindi ko lang din sinasabi dahil kagaya mo iniisip ko rin yun. Guys, huwag nga kayo magbulag-bulagan. Buuin natin ang lahat. What if kaya pinapatawag ni Sir si Ava sa kanyang opisina madalas kasi nga may relasyon sila. At saka, ngayon ko lang naisip at nakakapagtaka ha. Palaging si Ava na lang na pag-iinitan ni Sir. Si Ava at si Ava na lamang kaya isipin yung mabuti. Tama ka, pero sina Ava at Sir lamang ang makakasagot ng mga tanong nating lahat. Well,
Hintayin na lang natin ang sasabihin ni Sir Lester. I'm sure na wala lang ang picture na yan. Naniniwala ako at malakas ang kutob ko. Ani pa din ni Sandara. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at nakikita naman ni Ava at Lester yun sa opisina ni Lester. Nakaupo si Ava sa may kandungan ni Lester. Nagpapabibi ang dalawa sa isa't isa. Bati na silang dalawa dahil marupok din naman si Ava at nanunuyo din si Lester sa kanya. Kaya ngayon ay ayos na ang lahat. Hay nako, chismosa talaga sila. May meaning agad ang isang larawan lang naman. Tapos itong si Sandara ang OA pa. Ayaw niya lang matanggap eh. Siya naman ang nagpakalat ng picture. Para din siyang ewan. Ani Ava, pagak na natawa si Lester sa tainga niya. Tanging naging tugon na lamang ni Lester. Yari talaga sa aking babaeng yan kapag nabunyag na mamaya. Mapapahiya na siya, masasaktan pa siya. Masyado kasing asyumera. Feeling niya gusto mo siya, kahit na hindi naman. Nagbibingi-bingihan din. Ani pa ni Ava. Pasalamat siya at nagpapanggap lang ako. Kundi, lumagapak na ang pisngi niya sa mga palad kong mas maganda pa kesa sa kanya dahil sa mga pinagsasasabi niya. Ani pa ni Ava na bakas ang gigil sa kanyang boses. Napahalakhak naman si Lester habang hinahaplos ang kanyang hita. Sanay na siya sa pagiging clingy nila sa isa't isa at madalas naman nilang gawin yun, pero patagulan naman. Ilang beses na din silang naghalikan at saka nag-make out kaya talagang walang pag-asa si Sandra kay Lester. I'm always support you, hon. Ikaw nang bahala sa kung ano gusto mong gawin sa kanya. Hindi naman kita pipigilan. Ani Lester. Wala naman akong gagawin sa kanya. At saka, mabait pa naman ako ah. Ayaw kong maging masama sa mga paningin nila. At alam mo naman na marunong akong umintindi. Kaya hinahayaan ko ang pag-a-assume niya at ginagawa niya sa'yo. Ang panlalandi niya. Ani Ava. Napangiti si Lester. Nakikinig lamang siya kay Ava sa mga pinagsasasabi nito. Bakas na naman ang pagmamahal sa mga mata ni Lester. Naghalikan na naman. Landian. Yakapan pa sila sa loob ng opisina bago sila mag-ayos ng kanilang mga sarili at ngayon din kasi ang araw na ipapakilala na ni Lester sa kanyang mga empleyado si Ava bilang kasintahan nito. Nirespeto niya lang din naman si Ava sa mga nais nitong itago nila ang kanilang relasyon dahil baka isipin ng mga ito na unfair treatment kaya nag-iingat si Ava. Pero kahit na maingat siya at ginawa nila yun, ay hindi pa din talaga siya makaiwas sa mga chismis at usapan ng mga kasamahan niya. Are you sure, hon? Tanong ni Lester. Gusto niyang masigurado na talagang handa si Ava. Oo naman, sure na sure ako. At saka, tama na yung pagpapanggap at saka pagtatago. Hindi natin deserve, lalo na at wala naman tayong ginagawang masama. Isa pa, para huminto na rin sila. Ani Ava, I'm always here, hon. Bulong ni Lester, saka hinalikan si Ava sa noo. Hawak ni Lester si Ava sa bewang na nakasuot ng simpleng yellow dress na siyang nagbibigay lalo sa ganda ni Ava. Casual lamang silang dalawa nang sumakay sa elevator at makababa. Pagbukas ng elevator ay napatingin agad ang ilang empleyado hanggang sa napanganga na lamang ang mga ito. OMG! Totoo ba itong nakikita ako? O baka naman namamalikmata lang ako? Grabe! Mukhang totoong may relasyon nga silang dalawa. At ngayon na nila sasabihin sa atin ang totoo kasi nabuking na. Bulungan narinig naman. Gulat ang ilan at naghihintay ng mangyayari. Hindi naman nakaimik si Sandara sa isang gilid. Napasinghap ang lahat nang makita nila kung paano halikan ni Lester si Ava sa noo na maliit na napangiti lamang habang hawak nito ang kanyang kamay at saka sila lumapit sa lahat. Everyone, may mahalaga akong sasabihin sa inyong lahat. Pero bago yun, nais kong malaman nyo na alam namin kung sino ang taong nagpakalat ng mga larawan namin ni Ava. At gusto kong umamin ka ngayon din sa harapan naming lahat, bago ka pa mapahiya kapag ako ang nagsabi. Ani Lester, natigilan at napalingon naman si Sandara dahil alam niyang siya ang tinutukoy nito. Pero kung ayaw mo talagang umamin, pumunta ka na lang mamaya sa office ni Lester at magpaliwanag ka. Sabi naman ni Ava. Pasimpleng tumingin si Ava kay Sandara na ramdam niyang kinakabahan base sa itsura at pagkagat sa labi nito. Good day everyone. Pagbati ni Lester sa lahat at binati din naman siya.
Marahil ay nagtataka kayo kung anong sasabihin ko. Pero alam ko, naming may alam na kayo. May mga ideya na sa isipan ninyo. Alam kong nagtataka na kayo kung anong meron sa larawan kaya narito ako kasama si Ava para sabihin sa inyong totoo at para wala nang ganyang lumalabas. Sabi ni Lester, casual lang ang boses. Tumingin si Lester kay Ava habang nakangiti siya at ganoon din naman si Ava sa kanya. Kinuha ni Lester ang kamay ni Ava, hinawakan niya ito at saka hinarap sa harapan ng lahat. Napasinghap naman ang mga ito dahil sa gulat pero may ngiti din naman sa mga labi. Ava Chen Valentine is my wife. Anunsyo ni Lester sa lahat para lalong mapasinghap ang lahat. Gulat naman si Sandara. Matagal na kaming may relasyon na dalawa at matagal na kaming kasal sa lugar na kami lang ang nakakaalam. At hindi namin sinabi at pinaalam sa lahat dahil yun ang nais ng aking mahal na siyang nirerespeto ko. Pero ngayong may balita kaming naririnig na wala namang katotohanan ng iba, gusto naming linawin ng lahat dahil ayaw kong mag-isip ang babaeng mahal ko ng kung ano-ano. At hindi ko sinasabi na tanggapin niyo siya bilang asawa ko dahil wala naman akong pakialam sa opinyon ng kahit na sino sa inyo. Sabi ni Lester nang walang alinlangan. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang lahat hanggang sa magsalita ang isa sa mga empleyado. Sabi na nga ba sir Nako, bagay po kayong dalawa at ship po namin talaga kayo. Totoo sir, legit. Expected namin to at may relasyon kayong dalawa. Pero nakakagulat pa rin po. We are happy po para sa inyo. Congrats po. Sir, sabi na Pero ang galing niyo po magtagong dalawa. Proud po kami sa inyo at happy po kami. Happy po kaming lahat, sir. Napangiti na lamang sina Lester at Ava pero napansin nila si Sandara na nananahimik sa isang gilid habang bahagyang nakayuko. Pero hindi na lamang nila pinansin ito at nagpatuloy na lamang sa pasasalamat sa mga empleyado na tanggap ang pagmamahalan nilang dalawa. Ayoko lang makarinig ng hindi maganda about my wife and about our relationship dahil walang pagdadalawang isip kong tatanggalin dito kahit na magaling ka pa at marami kang alam. Ani Lester, hinaplos ni Ava ang braso ni Lester kaya bahagyang kumalma ito. Umiling si Ava para marahan na napahinga si Lester at humawak siya sa bewang ng asawa. Thank you everyone, and I hope na everything will be fine. Maaga ang uwi niyong lahat mamaya. Ani Ava para magsaya ang mga ito. Naglakad na ulit pabalik ang dalawa papunta sa opisina ni Lester. Nang tuluyan ng mawala ang mga ito ay doon na lumabas ang kilig ng lahat na naghahampasan pa sa isa't isa. Sabi ko na nga ba talaga Pansin kong may kakaiba talaga sa kanilang dalawa. Tapos na, confirm na. Ako din, kinikilig ako sa kanila. Grabe. Diyos ko, hindi pa din talaga ako makapaniwala. Natutuwa ako na ewan. Hay nako, grabe pala si Sir no? Hindi ko akalain na ganung lalaki at kasintahan pala siya. Grabe yung pag-aalaga at care niya kay Ava. Tapos, iba pa yung tingin ni Sir kay Ava. Shish! Ang swerte naman niya! Bulungan ng mga ito at masayang-masaya sila at hindi naman naiimik si Sandara sa isang tabi. Nakatulala lamang ito sa kung saan. Samantala, masaya naman sina Ava at Lester habang nasa opisina. Casual silang nag-uusap na dalawa habang nakaakbay si Lester kay Ava. Nakaupo sila sa sofa habang bukas ang TV. Hinahalikan ni Lester ang tuktok ng kanyang ulo. Hinahayaan naman siya ni Ava sa kung ano ang nais nitong gawin sa kanya. Thank you Ava for giving me a chance to loving you. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo ng paulit-ulit dahil hinayaan mo ko. Ani Lester sa madamdaming boses. Natigilan si Ava at napalingon kay Lester na namumungay ang mga mata. Napangiti si Ava at saka inabot ang kanyang pisngi. Hindi din ako magsasawang magpasalamat dahil sa lahat ng mga babae ay ako ang minahal mo. At Lester, handa na akong malaman ng lahat na nagmamahalan tayong dalawa. Wala nang taguan pa. Ani Ava, I love you so much, hon. Ani Lester, I love you too. Sagot naman ni Ava. Dahan-dahan na lumapit ang mukha ni Lester sa kanya hanggang sa dumampi ang labi nito sa kanyang labi. Marahan at maingat ang halik na siyang nagbibigay ng libu-libong pakiramdam para sa kanilang dalawa. No matter what happens in their relationship, ay ipaglalaban nila yon ng walang hanggan.
Hindi sila basta bibitaw at susuko dahil lamang sa mga taong nakapaligid sa kanila. Wala silang pakialam sa opinyon ng iba. Basta ba'y nagmamahalan silang dalawa ng walang hanggan. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Relationship with My Secretary. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!